Isang pagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Retroque and this is 365 Daily Devotion. So, ngayong araw nga po ay tatalakayin natin about sa Moses and the Golden Calf. So, ang topic po natin ngayong araw ay about sa factory idols. And ang tatalakayin natin ngayong araw ay matatagpuan sa Exodus chapter 32. And ang sabi po rito ay nang makita ng bayan na nagtatagal si Moses ng pagpanaog sa bundok, ay nagtipon ang bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moses na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tenga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. Kaya't inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tenga at dinala ang mga ito kay Aaron. So, ang unang katuroan ko natin ngayong araw ay people are naturally forgetful of God. So, ang mga tao daw, natural na ito na palagi nilang nakakalimutan ng ating Panginoon. Sa tuwing sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanilang buhay ay hindi nila naaalala kung ano nga ba ang naitutulong ng Panginoon sa kanila, at lagi nilang nalilimutan ito. So, naaalala lamang nila ang ating Panginoon sa tuwing sila ay mangangailangan o sa tuwing sila ay nagsasuffer at puno ng kahirapan ng kanilang buhay. Doon lamang nila naaalala ang ating Panginoon. Ngunit kapag hindi na nila kailangan ng ating Panginoon ay hindi na nila ito inaalala. So, ang pangalawa po sa ating katuroan ay people tend to invent their own gods. So, ang mga tao ay mas pinipili nila na mag-imbento o manampalataya sa kanilang sariling Panginoon o sa kanilang sariling Diyos. Meron silang sariling Diyos dahil nga hindi nila kilala ang totoong Panginoon, at ay totoong Panginoon na dapat nilang kilalanin ay kinakalimutan nila at sinasamba nila kung sino lamang ang kanilang Diyos na ginugusto. And ang last naman po sa ating katuroan ay people can corrupt weak leaders. So, ang mga tao raw ay nakakayanan nito makorrupt o masira ang utak sa pamamagitan ng weak leaders, dahil nga ang mga weak leaders ay ang kaya lang nitong gawin ay manipulahin ang mga tao, at sa gayon ay magagawa nilang i-corrupt magagawa na ng mga tao na i-corrupt ang kanilang mga weak leaders, dahil nga hindi nila alam na mahina pala ito sa pananampalataya at hindi ito makakatulong, dahil nga alam ng mga tao na kaya nilang impluwensyahan ang kanilang weak leaders. And dyan lang po, dito na magtatapos. Thank you.